lakad. Kami po pala ang messengers or red team. Ha 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 ha. At ngayong oras, mayroon po kami ikukwento sa inyo na kapupulutan nyo ng aral. Ha 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 ha. Sa simbahan ng Bible Baptist Church Masbate, mayroong babaeng nagngangalang Nika. Siya ay maganda, matalino, at matapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isang araw, habang nag-aakay ng kaluluwa si Nika, sa plaza, nag-sinner's prayer na siya. Sinner's prayer na kayo. Amen. At biglang tinanong ng isang sinungaling niya, ka-church mate niyo ba yung nag-debate dyan? At hindi naka-image si Nika kasi siya ay nahihiya para sa taong nagngangalang si Lolong. By the way, ipakilala ko muna sa inyo si Lolong. Siya ay guwapo, matutulo, maskulado, pakita man sa inyo, maskulado, pero wala na sa tamang kaisipan dahil iniwan si Kristo para kay Kristo. Siya nga yung tinuro ng mga lalaki na pinilihan nila. Ang sweet nila! Ang sweet nila! Nagsisituan ka! Nagsisituan ka! Nagkukulan ka! At manahimik lang na kayo. Naligtan niyo na sana ang kaso. Nandyan pala si Papa niya. Aray mo! Kaya cancel na lang muna yung pag-ulit. Si Nika ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama ang kanyang mga kaklase na membro ng Bible Baptist Church. Siya ay kumakanta. Kumakanta si Nika. Nagtuturo ng mga bata. Nagtuturo rin po siya ng mga bata. Ayan na yung mga bata. At nag-aakay rin siya ng mga kaluluwa. Samantalang paunti-unti namang sinisira ng Diablo ang buhay ni Lolong. Paunti-unti namang sinisira ng Diablo ang buhay ni Lolong. Asan si Lolong? Ayan na si Lolong. Nag-iinuman. Kaya nakikita nyo parang kampo ni Satanas ang kanyang mga kaibigan. Naninigarilyo si Lolong. At nag-iinuman pa si Lolong. Pero isang araw mga kaibigan, habang si Lolong ay pumupunta sa plaza, mayroon siyang nakita si Kristi. Gusto niya sa kanila. At sa sobrang antok na ni Lolong, inaantok na si Lolong. Inaantok na si Lolong. Huwag kayo dito. Dito ka ho. Nakatulog si Lolong. Habang nakatulog si Lolong, nanaginip siya ng impyerno. May mga tao doon sa impyerno. Ay, nawala na pala yung mga tao. May mga tao doon sa impyerno. Oh, dahil kami din. Napulit na ako. Sila ay nasasaktan. Sumisigaw. Umiiyak. Sabi nila tulong. At nagising si Lolong. Mayroon
pong kumatok sa kanyang tahanan. Kasama niya sa simbahan. Kumatok na kayo sa simbahan. Kumatok na. Isa pa. Binuksan ni Lolo. Pinapasok ni Lolo sa kanilang tahanan. At sila ay nagkwentuhan patungkol sa MBBFF Youth Camp 2026. At yun yan, nakumbinsi ng dalawa si Lolo na sumama sa Youth Camp. Nagpiprepare na, naghahanda na yung mga tao para sa Youth Camp. Naghahanda na sila para sa Youth Camp. At si Pastor Arnel tayo naghanda ng pulpito. Habang nangangaral si Pastor Arnel ng salita ng Diyos, yung buhay mo, hindi sa iyo, ibigay mo sa Panginoon. Sila po ay nagsiyuko at lumapit sa Panginoon. Sila ay nagluhuran at nagkumit ng kanilang buhay para sa ating may kapal. Sabi ni Pastor Arnel, kailan mo pa ibibigay ang iyong buhay sa Panginoon? Kaya si Lolong tumayo. Nakita si Pastor Arnel. At umiyak si Lolong. Sa harap ng niya. Umiyak si Lolong sa harap ng mga tao. At nagkumit siya sa Panginoon na magpapagamit na sa kanya habang siya'y nabubuhay. Makalipas na ang 1,000 taon. Makalipas na ang 1,000 taon, makalipas na ang 20 taon. Si Lolong ay ganap ng misyonaryo sa iba't ibang lugar kasama ang kanyang asawa. Walang iba, kundi si Nika, ang kanilang team. Makinig na kayo sa Latin. Ang kanilang team ay nilulong. At sila ay nagpapagamit sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Sila ay mayroong mga convert. Mayroon silang mga Pilipino. Yan po yung mga kailan nila, mga kaibigan. Mayroong Amerikano. Yung iba sunod lang. May Indiano. Mayroon ding mga Afrikano. Pagkatapos sa Afrikano, mayroon ding mga kaibigan mga Chino. Yun yung Chino nasa likod, ang liit kasi. Wow! Chino po! Ang pinaka-importante sa lahat, handa na ba kayo? Mayroong mga Koreano! Ngunit, ano nga ba ang sikreto na naabot nila ang buong Masbate, Pilipinas at buong sanlibutan?